So, anong klaseng buhay meron ka before you met Jesus? Bago ko nakilala si Jesus, parang walang purpose yung buhay ko. Yung, gagawin ko lang kung ano yung gusto ko, yung parang ako lang yung Diyos ko, yung wala akong sinusundan. Akala ko nga dati, mabait ako. Yung, akala ko mabait sa bata pala ako. Kasi hindi naman pala. Kasi sinusuway ko parents ko, nagmumura ako, busit ako, tapos nagpapalot ako ng mga damit na hindi decente. Hindi ko alam dati na kahit ganito palang maliit na mga bagay, nalulungkot si Lord. Akala ko, kahit pag di ako nakasakit ng tao, okay na. Basta wala akong natatapakan ng mga tao, okay na. Tapos hindi pala, kahit pala ganun kaliliit, hindi pa rin maganda. Tapos dati, hindi rin ako nagdadasal. Like, kung magdadasal ako, pag may kailangan lang ako kay Lord, o kung maaalala ko lang, kunwari, pag may sasalihan ng competition, sabihin ko, Lord, tulungan mo ako, kahit hindi ko naman, hindi taon sa puso ko, para lang masabi na makapagdasal ako, magdadasal ako. Tapos, paano mo na-realize na kailangan si Jesus? Hindi ko naman talaga pa hinahanap. Siguro sa sobrang pagmamahal niya sa akin, siya lang mismong naghanap sa akin. Nung in-invite ako ni Mark sa church, noong una ayoko, sabi ko, Katoliko ako, ba't ako kasama sa board of church? Pero, makulit si Mark, in-invite pa rin po niya ako. So, sumama ako. Nung unang attend ko po, pagkatapos nun, parang na-trauma ako. Parang ayoko lang bumalik. Pero, nung nag-attend ko ulit, paunti-unti, parang nare-realize ko na kailangan ko nga si Lord. Na, anong ginagawa ko sa buhay ko, sinasayang ko lang, pwede ko namang i-spend ng nasa-serve kay Lord. So, yun po. Baka, ilang sabihin siguro yun, na before ko talaga tinanggap si Jesus sa puso ko. Yung unang time ko, siguro, parang wala lang. Pupunta lang kasi sinama ni Mark. Pero po, nung tumagal-tagal na po, na ano na po talaga, na ako na talaga yung gustong sumama, na gusto ko i-prove na hindi si Mercury sa akin, nag-a-attend ako. Tapos po, nabasa ko yung purpose-driven life. Doon po talagang lumaki yung desire ko na makilala si Lord. Tapos around April 2011 po yata, yung talagang tinagap ko siya. Ngayon po, inaral ko yung buhay ko sa kanya by following his commands. Yung, hindi na yung love the Lord your God kapag love your neighbor. Dati po, wala po akong pakialam sa ibang tao. Basta kung ano yung makakabuti sa akin, gagawin ko. Ngayon po, bago po ako gumawa, iisipin ko pa kung yung parents ko, kung okay ba sa kanila, okay ba sa mga tao, ganun po. Tapos, sinishare ko po si Lord sa mga ibang tao. Sa following ko po, kahit tinatawag po nila akong manang or holy daw po. Kasi daw po, yung iba, ginagawa lang kong magmura ng sobra-sobra po kasi ang takot pong pakinggan. Tapos, yun po. Gusto kong makita ng mga tao sa akin ni Jesus kasi gusto kong malaman nila na masarap yung buhay pag na kay Lord. Si mama nga po, minsan, kay Mark po, kapag lalabas kami, tapos hindi makakasama si Mark kasi may gawain po sa church. Tapos sabihin ni mama, Tommy, sa oras ka ba, parang magbago ng isip mo. Tapos sasabihin po niya, Mark, tita, mas masarap po kay Lord, sasabihin niya. Gusto ko kung makita rin sa mga tao sa akin yun na masarap na pagta kay Lord. Ano yung mga pag-inahatid ni Jesus sa buhay mo? Alam ko po na hindi naman agad-agad na may magbabago. Like, pakunti-unti po.
Pero alam ko na, simula ko lang nakilala ko si Lord, hindi na ba ako nagmumura. Tapos, mas sumalaw ko sa ko, sabi nga po ni Ate Zay, dati po nagtatatros pa ako pag may gusto ako hindi nasusunod. Pero ngayon po, pag may gusto ako na hindi nasusunod, parang papabayaan ko po. Tapos, hindi na ako nagsusunod ng mga damit na TV-7. Nakikita din ako po. Tapos yun, nagkaroon na rin ako ng share sa ibang tao. Hindi na lang po puro sarili ko. Yung naiisip ko na rin po yung mga pamilya ko, mga kaibigan ko, yung mga tao sa church ko. Tapos nagpa-purpose na rin po yung buhay ko. Hindi na ako nabubuhay na para sa sarili ko lang. Alam ko na bubuhay po ako para kay Lord.